Nasa kanan mo siya. Lapitan mo. Anong ginagawa mo dito sa San Dionisio? Nasaan si Rosa Camila? Nakawala si Rosa Camila kaya hindi natuloy ang kasal namin. Dumarating ang mga militar. Kalito. Palito, kailangan na natin umalis. Kailangan na makalabas. Ano? Kalito! Miss Guadalupe Valiente, Bakit? maaari po ba namin kayo maimbita sa headquarters? Para ano? Pare malaman kung bakit. Huwag po kayong makialam dito, Father. Tita, I understand. Tama na. Huwag mo na isipin yun. Actually, pumunta ako dito para kausapin ka tungkol sa hideout dun sa mountains eh. Alam mo, nabanggit na yan sa akin ng daddy mo, pero hindi ko pa napupuntahan. Matagal na kasi pinagawa ni Daddy yun. Baka lumipat tayo doon. Bakit? Eh, magulo na naman. Tsaka, baka gumawa na naman ng drastic move si Gonzalo. Hindi natin masabi. Kailan kaya? Eh, hindi ko pa alam. Pero sinasabihan lang kita. Actually, nagpadala na rin ako ng mga gamit dun eh. At saka for what it's worth, tita, pwede mo naman pakasal si Rosa Camila at saka si Carlito pag natapos ng gulong to. Paano ko hindi matapos? Let's be optimistic. Hindi naman pwedeng ganito na lang palagi ang bansa natin, hindi ba? This is the house of God. Si Miss Guada Valiente lang ang pakay namin dito. Hindi ko ba maaaring malaman kung para saan? Ipinapa-house arrest siya ni Supreme Commander. Ano? Alam na ba ito ng lola ko? Direct order to ni Supreme Commander. Sandali, tatawagan ko muna lola ko. Walang signal dito. Mag-aaksaya ka lang. Saan niyo siya dadalhin? Sa headquarters. Pagkatapos, ihahatid din namin siya sa bahay niya sa San Dionisio. Para wala tayong gulo, Miss Valiente, sumama na lang kayo sa amin ng maayos. Hindi naman ako kailangan posasan dito, di ba? Ah, hindi naman. Basta huwag ka lang tatakbo. Dahil may shoot to kill order sa'yo pag tumakas ka. Kung pagsalitaan niyo ko para akong common criminal, Sumama ka na sa amin. sandali lang. Father, kayo nang bahala magsabi sa mga kamag-anak ko, ha? Nandito ako sa San Dionisio, hinuhuli ako. Huwag kang matakot, Guada. Makakarating. Halika na, Miss Valiente. Panfilo, ang tagal mo naman. Layo pala ng lugar na yun, attorney. Pero attorney, kailangan niyo lumabas. Bakit? May mga sundalo sa labas eh. Lagi naman may sundalo dito eh. Pero nasa labas ho sila. Bakit hinuhuli na naman tayo? Hindi ako sigurado eh, pero sa tingin ko, mukhang masama ang pakay nila eh. Saan mo siya dadalhin, Father? Huwag na kayong umalis dito. Doon na lang kayo sa kwarto ko. Akong bahala. Susunod ako sa kanila. Huwag niyo papabayaan ang kapatid ko. Akong bahala. House arrest? Eh dapat aalis na kami dito, tapos house arrest na naman? By order lang po, Miss Montimayor. Ano, hinuhuli na naman tayo? Ewan ko, hindi ko na alam kung ano gusto ni Gonzalo sa atin eh. Ginamit mo na lahat, hindi man lang kumanta. Hinahakal tayo.
Huwag niyong pakakainin yan. Yes, sir. Huwag rin kayo magpapapasok ng kahit sino man dito. Ano to? Mga bagito ba kayo? Sasabit pa tayo nito eh. Ewan ko kung dapat kong sabihin ito sa'yo, Ernestina, pero if you would only cooperate. If I cooperate, mahuhuli ang apo ninyo. Gusto niyo yon? Alam mo, si Julius Alegre lang ang kailangan nila sa'yo. Bakit mo pinoproblema si Carlito at si Rosa Camila? Pag hinuli si Julius, syempre pati apo ninyo damay, mahuhuli din siya. Why is everybody screwed up in this place? I'm sorry. Hindi na matatag ang pag-iisip ko. Hindi na gumagana ng tama. Ang gusto ko lang naman kasi kausapin ng mami ko para malaman niya buhay pa ako. I don't think that's possible. Naka-house arrest na naman sila. Ha? Kailan pa? Ngayon lang. I think General Gonzalo will make an announcement later. Nakatanggap ako ng report. Nag-uulian na naman sa bayan. Paano nakuha yan? Wala nga signal ang mga phone natin ngayon. Isa sa mga kasama nating umakyat ngayon lang. Walang radyo. Wala ring telebisyon. Ang ibig sabihin yan, Ang ibig sabihin yan, sinira na tayo ni Gonzalo sa buong mundo. Paano natin malalaman ngayon kung ano nangyayari kay Carlito? at papaano si Rosa Camila? The Supreme Commander's plan for you stays. You will be court-martialed pag alis ng Pope. Tanggap ko na naman yun eh. I want to talk to the Supreme Commander. Busy siya. Now, if you will cooperate, Define cooperate. if you will help us, we will be more lenient. Tungkol saan? Kailan mo pwedeng pasukuin si Alegre? Hindi susuko yun. Pinapahirap mo lang sarili mo. You're asking for the impossible, General. We will see. If it's a matter of life and death, baka mag-ibang desisyon mo. Bakit ba lagi ikaw na lang kausap ko? Gusto ko si Supreme Commander. Why? Ano bang tingin mo sa sarili mo? Isa pa ring malaking tao? Tulungan niyo ako! Alicia! Eliminada! Tulungan niyo ako! Alicia! Eliminada! Tulungan niyo ako! Ano? Babarilin mo kami? Hindi! Hinahabol ako nila! Papatayin nila ako! Alam mo, karapat dapat lang yan sa'yo, Asturias. Alicia, please! Ay, sundalo. Torre, baba mo ang baril mo! Ayoko! Papatayin niyo ako! Attorney, kailangan kayo na Supreme Commander makausap! Hindi niya ako kailangan. Wala nang may kailangan sa akin. Lydia is finito. Baba mo yung baril mo, Asturias! Tawarin niyo ako! Patawarin niyo ako! Romina, Yes. I would like you to go to the Vatican. You talk to the Pope. You must persuade him that he should come here. And we have already made provisions for your audience with him. When? Tonight? Tonight? Hindi ba masyadong apurahan yan? Well, you must be there. Sabihin mo, you tell the Pope na lahat ay planado na sa ating bansa na pag hindi siya dumating dito, malaking dislocation sa ating national agenda. You tell him, you persuade him, appeal to him, but tell him. Ganon.
Gusto mo palang mag-appeal, bakit mo pinutol lahat ng telecommunication lines magmula sa telepono, sa radyo at sa telebisyon? That's only for tonight. You are panicking, Gonzalo. Panic. Yes? Panic. Let us say that I'm just taking the necessary precautionary measures. Kunin ninyo ang bagay. Dali sa bagay. Yan. Teka lang po! Wag! Dito namin siya maburol! Bakit? Kamag-anak ba nyo? Oo! Hindi! Sinabi ko, dapat ay na siya. Tumingin na siya ng tawa doon! May mga taong hindi nararapat patawarin. Bahay ko ito. Ayoko siyang iburol dito. Parang Alejandro! Dali lang po! Pinatay si Asturias? Hindi, Dad. Nagpangamatay siya. Pero humingi na siya ng tawad, Dad. Sandali lang. Saan niyo siya dadalhin? Sa morgue po, sir. Who's in charge here? Ako po, sir. Pakiusap lang. Huwag naman sana niyong itatapon ang bangkay niya kung saan bangin lang. Kawawa naman. Nakikiusap ako sa Supreme Commander ninyo. Naipalibing naman siya na maayos. Sagot ko lahat ng gastos. Yes, sir. Okay, galingan nyo. He was a friend. Madam President, Akala ko sa airport ako dadalhin, ba't ako nandito? What is the meaning of this, General Estacio? Ha? I want to talk to General Gonzalo. well, you're going to have to wait for a very long time. He has strict orders to detain you here Look, indefinitely. you can't do this to me. I'm supposed to go out, get out of the country. I'm supposed to go to the Vatican to see the Pope. That's not going to happen, ma'am. Now, Lieutenant Ferrer will be here to take care of your needs. I leave you in peace. Men, move out. Hey! You can't do this to me. Open up! I'm the President of the Philippines! You can't do this to me! Ano na naman ba ito? Gusto lang namin makatiyak, Father, na wala nagtatago dyan sa loob ng simbahan. Sinabi ko naman sa inyo, wala kang tao rito eh. Sige na, magsialis na kayo. Wala kang tao dito. O, ano pa hinihintay nyo? Sige na. Saan daw dinala yung kapatid ko? Dinala siya sa may headquarters, malapit sa Villa Montemayor. Pero pinalabas din siya agad at diniretso sa bahay niya. Wala ko siyang makakasama dun. Hindi lang yun ang nalaman ko, Carlito. Si Rosa Camila? Hindi. Ang lola mo, inuli rin. Leandro, ang pilit kong kinakausap si Iluminada na dito na lang iburol si Asturias, pero ayaw niya talagang pumayag. May nabanggit si Amanda. Isang bahay daw sa itaas ng bundok. Ako raw nagpagawa nito. Pero
Hindi ko talaga matandaan. Kasi baka kailangan na nating lumipat. Bakit? Nagaganon naman ba? Huhulihin ba tayo at inukulong? Malamang. Si Rosa Camila kaya at Carlito. Nakasal na kaya sila? Siguro. Meron pa rin tayong dapat pasalamatan sa araw na ito. I regret to inform you na hindi na darating ang Santo Papa dito sa atin sa isang buwan. At ito ay gawa-gawa na naman ng mga tao na nais gumupo sa ating gobyerno. Ngayon, pinagtatawanan tayo ng buong mundo sapagkat dito sa ating sariling tahanan, tayo-tayo nagsisiraan. This cause for national embarrassment, I throw directly the blame on the doorstep of the Montemayors and the Valientes. Nahuli namin si Ernestina Montemayor. May dala-dalang malaking halaga ng pera na amin na pag-alaman later na china-channel nila doon sa mga rebelde. Therefore, yung kasinungalingan ng ama ni former President Leandro Montemayor na hindi na sila mamumulitika ay napasinungalingan ng anak. And so, what can we do? So I had the Montemayors again under house arrest sa San Dionisio. At si Romina Salgado, well, in-exile ko siya in another place that we will announce later. And, ladies and gentlemen, believe me when I say to you, this I do with great reluctance. From now on, I will take over the government. Kaya, as of this time, martial law is reimposed in the whole country. Isang buwan, nakasirado ang mga airport, mga seaports, lahat ng lagusan at labasan papunta at papasok sa ating bansa. And, yung sa mga sympathizers, kaibigan, kahit pamilya pa, kahit sino pa ng mga Montemayor at mga Valiente, they will face the consequence of a court-martial for rebellion. Father, ayon sa balita, hindi na makakarating ang Santo Papa. Ibinabawlit ni Gonzalo ang martial law at hinuhuli lahat ng kapamilya nyo at kapamilya ni Rosa Camila. Bakit kami? Kayo ni Rosa Camila at Ernestina ang dinadahilan kung bakit magulo dito sa bansa.